Hello, ito po. Quick reaction po tayo doon sa naging interview ni Mayora Hani Lacuna kay Tony Talks, okay, kay Tony Gonzaga. Naging emosyonal, siya ay naiyak, lalo na pag pinag-uusapan yung topic ng kanyang pamilya at yung kanyang nasirang samahan kay Yorme Isko Moreno. So, react tayo. Actually, dalawang bagay yung pinaka lumabas sa akin doon at pinaka gusto kong mag-react, okay? Yung isa po, yung sinabi niya na pinalabas ni Mayora Hani na masyado nang nadadama yung kanyang pamilya. Na para bang ang sama-sama ni Yorme Isko, dinadama yung kanyang pamilya, wala na daw mahanap na itira sa kanya, kaya yung buong pamilya niya yung tinitira na at sinasabihan ng mga hindi magaganda. Okay? Ito lang yung sa akin. Okay? Kung ayaw natin na nasasabihan ng hindi magaganda or na lalalait o nasisiraan o nahahanapan ng butas yung mga family members natin, ay wag natin silang isama sa public service. Okay? Wag natin silang ang problema kasi, kung meron mang nahihiritan na kapamilya si Mayora Hani, sila yung mga kasama niyang nagsisilbi sa City Hall. O sabi nga ni Yorme Isko, maghanap ka ng dumagoso sa City Hall. Wala kang mahahanap. Pero kay Mayora Hani, ang dami nila doon, ang dami sa kanyang pamilya ang nagsisilbi diyan po sa City Hall. Yung sa kanyang asawa na lang, sa MHD. O tapos yung kanyang mga kapatid. So, mahirap ihiwalay yung pamilya kung yung pamilya mo mismo ay kasama mo sa trabaho. So, karapatan ng bawat Manileño yun na mapumuna o magsabi ng kanilang saloobin doon sa mga kapamilya na nagtatrabaho sa gobyerno. Sa akin yun ngayon. Pero kung yung mga ibang family members na wala naman sa gobyerno, di ba? Sa akin, hands off dapat yun. Huwag na nating idama yun dahil wala namang kinalaman sila. Pero sa akin, ganun kasi lumalabas Parang hindi mo pwedeng yung pamilya ko. Yung pamilya mo nga nagtatrabaho sa City Hall. So, yun yung isang issue doon na nakita ko sa interview kay Miss Tony. Pangalawang punto na napansin ko din doon, parang sinabi ni Mayora Hani na nababayaran pala ang utang na loob. So, yun ang sinabi ni Mayora Hani kay Yorme Isko tungkol sa utang na loob ni Yorme sa kanyang tatay. Okay? Pero kasi, ito personal ko lang to, maaring iba-iba tayo ng pananaw, maaring Mayora Hani, kung meron mang politiko na kinakautangan ng loob ni Yorme Isko, ito po ay iyong tatay. Diba? Si Vice Mayor Danny, walang question dyan, nasabihin din ni Yorme yan. Pero, Mayora, with all due respect, pumanaw na po ang inyong ama. Kasi sa akin, ganito kasi yan sa akin. Kung may utang na loob ako sa isang tao, may utang na loob ako kay Yorme Isko, may utang na loob ako kay Mayor Vico Soto, o kung sino pang mga tumulong sa akin na mga sa aking karir. Diba? Pero, kumbaga, hindi naman yung utang na loob ko hanggang sa mga anak, kaapu-apuhan nila, may utang na loob pa rin ako. Diba? Kahit papano, merong konti. Diba? Kahit papano, aalalayan ko yung mga anak, pero hindi naman pwedeng generational yung utang na loob na hanggang sa kaapu-apuhan may utang na loob si Yorme. Di ba? Kung meron siyang merong utang na loob, yun yung sa tatay na wala na, hindi na natin kasama dito sa mundo. At doon naman sa part na silang magkakapatid, di ba? Nagkatulungan naman sila. Kung may utang na loob si Yorme dito kay Mayora Hani sa kanilang magkakapatid na Lacuna, sila din naman may utang na loob kay Yorme. Di ba? Paano naman yung utang na loob nila kay Yorme? Di ba? Na hindi, for the longest time, walang Lacuna na nagme-mayor, hanggang vice mayor lang. Dahil kay Yorme Isko, dahil pinasan, kumbaga talagang binraso ni Yorme Isko o pinilit ni Yorme Isko, nagkaroon tayo ng Lacuna na mayor. Nagawa niya yung ultimate dream. Yung ultimate dream ni Vice Mayor Danny na magkaroon ng Lacuna sa City Hall na mayor. Na nagawa niya yun habang buhay pa si Vice Mayor Danny.
yung utang na loob na yon, pabalik kay Yorme Isko, yun ba? Baliwala na yon. Puro si Yorme lang ang may utang na loob sa inyo. Di ba? Yan ay ginawa ni Yorme Isko na hindi naman mangyayari kung if hindi siya ganun kalakas nung 2022 at hindi niya, kumbaga hindi sinuportahan ng buong buo ni Yorme yung kandidatura ni Mayora Hani. Kung wala si Yorme diyan, ang daming lalaban kay Mayora Hani. Hindi natin alam kung siya talaga yung mananalo ng 2022. So yun ang punto ko diyan. Kumaga yung utang na loob, sobrang importante 'yan. 'Di ba? Sabi nga ni Yorme, patuloy niyang babayaran 'yan pero sa ibang paraan. Pero yung direct na utang na loob kay Danny Lacuna na pumanaw na. Yun naman yun. 'Di ba? Meron pa rin, ako nga appealing ko din naman yung utang na loob sa anak, pwedeng maipasa, 'di ba? Pero hindi na ganoon ka, alam niyo, hindi na 100%. Dahil ang pinagkakautangan mo ng loob, yung tatay. 'Di ba? Yung sa anak, parang tulong na lang 'yun. 'Di ba? Gabay na lang 'yun. At alam naman natin si Yorme Isko, hindi talaga pinabayaan yung mga Lacuna. Yun nga, kaya nga sila nakapwesto lahat eh. So yun lang naman. Ako, I still feel bad na nag-aaway si Yorme at si Mayora Hani. Ako nagsasalita lang din naman ako pag humihirit sila. Sagot lang din tayo. Yun lang naman kasi I have nothing personal against them. Ayokong magsalita ng as much as possible anything negative tungkol sa kay Mayora at sa kanyang pamilya. Kaso talagang talagang mali yung kanilang naging desisyon na ganyan na kumaga masyadong pumasok yung kapangyarihan sa kanilang lahat siguro. Masyado silang nilamon ng kapangyarihan na without recognizing yung importansya po ng pakikinig sa ordinaryong tao. Diba? Kitang-kita naman sa survey from last year pa, 70% dire-diretso yan. Si Yorme Isko. Diba? Kumaga hindi maamin nila Mayora Hani na ang tanging rason kung bakit siya naging mayor. Kumaga, magaling siya, maayos siya, marami siyang natulungan bilang doktora, bilang vice mayor, pero maraming ibang magagaling din naman. Okay? Pero ang tanging rason kung bakit madali siyang nanalo noong 2022 ay dahil kay Yorme Isko. At ngayon, parang in denial sila na gano'n yung nangyari. Which is, alam naman ng lahat ng taga-Maynila na yun ang totoo. Tapos ngayon, lumalabas ngayon yung kanilang totoong nararamdaman sa mga proyekto na ginawa ni Yorme. Nakakalungkot, di ba? Na kailangan pang mangyari to para malaman natin na hindi pala sila naniniwala doon sa mga pinagagawa ni Yorme noon. At nakikisakay lang sila si Yorme dahil sa kasiikatan ni Yorme. Kaya nakakalungkot na ganun. Kung yun man yung totoo, di ba? Alam ko naman, minsan nadadaan lang ng eleksyon. Baka nasasabi lang nila yan. Pero, anyway, sana, matapos na tong eleksyon na to, para magsimula na yung healing. Kasi alam ko, nasasaktan din si Yorme dyan, kahit hindi niya aminin. Nasasaktan din siya dyan, dahil kaaway niya yung mga matagal niyang nakasama. Pero anyway, yun lang po. Thank you very much po. Shout out po sa One Pacman Party List. Yan, supportive po yan sa Yorme's Choice. Kasama natin sa motorcade nung isang araw, kay Congresswoman Milka Romero ng One Pacman. At very supportive yan kay Yorme Isko. At pagbalik niya sa City Hall, I'm sure, lalo na sa mga programa para sa kabataan, mga sports, tsaka sa mga kababaihan at sa mga pinakamahirap nating kababayan, ay susuporta ito pong One Pacman Party List. So, shout out po, One Pacman. So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Yun, mamaya, sunod-sunod lang yung mga proclamation rally ni Yorme Isko. So, sasama na tayo sa mga susunod. Manila, God first. Bye-bye, guys.